ngayon, ang company namin nag-email, pinapauwi na kami ng Pilipinas. Kasi bubuk na daw kami nila ng ticket ng pauwi. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Maganda-gandang episode to ngayon. This is, to warn everybody about talagang mga unscrupulous, medyo hindi mababait na mga consultant or recruiters, mga taong nang eengganyo sa mga kababayan natin, hindi lang mula sa Pilipinas, pero yung mga OFW natin sa iba't ibang bansa, no? Mga iniingganyong mag-Canada. Tapos napapabayaan po dito, nagkakaproblema pagdating na po dito for different reasons. Okay, yan po ang nangyari sa ating bisita ngayon. Medyo may problema siya, no? Ang hiling lang niya, gusto naman niya nang umuwi no? Gusto niya nang umalis ng Canada. Ang hiling lang niya, maibalik sa kanya yung inabonohan niya muna na gastusin para makarating dito dahil nakasaad daw po yun sa kontrata niya sa kanyang employer. Pero yun pala, no, mukhang nagkaproblema si consultant yata niya. Ang hindi gumawa ng tama, no? Sige, ipasok na natin sila. Welcome to John. Hindi po niya tunay na pangalan. Ayun, si John po ay yung nasa kanan ng inyong screen. Ibo-blur ko po siya for this interview. At yung nasa kaliwa po, baka familiar face na po, but it's been a while. Welcome back, Maripi Malana, isa pong settlement counselor. Ayan, na tumutulong din po kay John. Okay, John. Yes, ma'am. So, ikwento mo nga muna na out of status ka na, no? Dahil hindi ka na nakakuha ng bagong work permit. Yes, ma'am. So, ano ang gusto mong mangyari? Ayun nga, kasi nung galing ako ng Middle East, so kami nag-shoulder ng ticket namin papunta rito. So, ngayon, gusto ko lang sana makauwi na Pilipinas at makuha maripan yung ticket na inabuno namin papunta dito. Oo nga. Kaso, Ano sabi? May consultant Nako, hindi natin papangalanan si consultant dahil hindi ko rin siya, wala akong side niya, kumbaga dyan. Kaya, ano ang sabi ni consultant nung nandun kayo sa Middle East? Paano niyo nakilala ito? Ano ang sinabi niyo sa actually, may nag-recommenda sa amin na nag-apply papunta nga rito. So, nung nag-recommend sa amin, siya ang kinuha na consultant. Okay. Na yan. So, lahat ng process, kami nagbayad, processing fee, kami nagbayad, ticket. Basta pagdating dito, yung employee namin, maganda naman, kaso nga lang si consultant nga lang medyo walang ginawa. Ano ibig mo sabihin? Una sa lahat, pagdating nyo dito, magkano na gastos nyo pala na dapat yung inabanuhan ninyo? Magkano yun? So, sa processing fee, umabot ako ng nasa 4,500 Canadian dollars. Then sa ticket is 3,000 something. Yan. So, pagdating namin dito, binayaran namin ng 6 months yung 3,000 na yan sa salary deduction. So, sa 6 months namin binabayaran yan. Kasi parang pinalusot niya na cash advance namin yun. Pero kami Okay. So, parang more than or 7,500 in total. Okay. Ang dapat i-reimburse sa inyo. Anong sabi ni consultant nung sinabi mo, bakit kami nagbabayad? Nasa na to? Wala man, kasi bawat transaction sa kanya is pinapasign kami ng agreement May pinapasign siya. So, once na i-cancel namin yun or itutuloy or hindi na mariripan namin yung binayad namin. Pag once na nakabigay na kasi, nandun sa agreement na yun, pinapasign sa amin, nakasulat. Kasi masyadong, kumbaga, practical, sa totoo lang, magulang. Oo. Teka muna, Maripi, paano yun? Parang meron daw palang pinapapirma kada bayad at dun sa pinipirmahan, sinasabi din na hindi na kailangan bayaran pala siya. Parang may may mali, Maripi. May mga agreement. Actually, under the Ministry of Labor, wala namang ganung condition dapat na every time meron kayong kasulatan na gagawin. Kasi
as far as we know, no, pagdating mo dito sa Canada, meron na kayong agreement before arriving in Canada. Kasi kung magbibigay ka ng job offer, nakastipulate na lahat doon yung terms and conditions doon sa actual job, including yung responsibilities ng employee, and then yung mga iba pang mga conditions na dapat yung sundin sa mga nakalagay doon sa job offer and agreement. So after that, maliban na lang kung binago yung ano nila, yung arrangement ng terms and conditions, which is kung okay naman si employee na gano'n ang gagawin, then that is, subject to change and panibagong arrangement na naman. But I think what is happening to John is beyond his, yung kanyang gusto na mangyari. Diba? Parang he signed na, tawag dun parang pumirma na lang siya pero sa totoo hindi siya nag-a-agree. Yes. Kasi yes. ma'am, pinangakuan kasi kami ng magandang opportunity pagdating dito. So, it means sumugal na rin kami doon sa gastos na yon. Yeah. Pumirma na And rin I kami. think also we need to mention this, Ina, na yung case din ni John is he and other people na kasama doon sa napapunta dito, they had a very, very good job sa Middle East, right? Oh. But because our kababayan here pursued them to come over, pinangakuhan ng magandang buhay dito sa Canada, Yun. they gave up, that beautiful, job that they had back in that country. Oh. So yun yung parang pinaglalaban nila na iniwan na nga namin yung mabuti naming trabaho doon, mas malaki pa yung kinikita nila. Maganda yung offer sa inyo, di ba? Yes, ma'am. Money-wise, sweldo, Oh. maganda yung offer. But because nga merong nag-encourage sa kanila na lumipat dito, pinangakuhan ng magandang buhay, etc., then ito yung nangyari sa kanila. Oo nga nasa na ngayon wait, Maripi, is it okay for you to move forward a little bit? Sure. To make you a little bigger on screen. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So, Alright. Jan, nasan si consultant ngayon? Ano ba, in touch ka pa ba dito? Ano ang alam ni employer? Yun nga, ma'am, kasi, di ba, paso na nga yung work permit ko. So, sinabi ko doon sa consultant namin na mag-extend ako. Mag-extension ako ng work permit ko. So, ngayon, pinapirma na naman, agreement. So, nagbayad na naman kami ng almost 1,000. Para saan? May trabaho ba? Yun nga, sabi niya, extend natin lang para magtagal ka lang dito or makakita ka ng ibang employer na mag-apply ng trabaho. Yun nga ang inaano niya. So parang in-extend ka ng visitor record? Visitor? Extend yung working visa ko, ma'am, ng 6 months. Pwede ba yun, Maripi? Kasi tapos na yung 2-year contract niya. Walang job na binigay sa amin nga ang company kasi wala nga ang project. Parang sumugan na rin kami na, sige, extend na, maalay natin makakita ng trabaho. So, kaya kami lumapit kang Ma'am Maripi na tanong kung anong magandang gawin. So, oo nga. Maripi, pwede ba yun? Parang sinabihan sila na i-extend yung work permit yet knowing na wala na siyang job dun sa company. Well, technically and legally speaking, hindi naman talaga tama yon kung tutuusin, kung wala talagang trabaho, no? But we've seen so many cases in the past talaga nang ginagawa din naman ng mga employers just so to help din sila, no? In fairness sa mga employers, they do that because we've seen so many cases talaga in the past na parang awa na lang talaga nila sa mga tao na ito. Okay, kahit in the long-term care facilities, nag-exist pa rin yung ganyang situation, no? Binibigyan sila ng extension to work. I mean, para lang sa paper, all right? Just for the immigration paper. But in reality, we all know wala talagang trabaho. Now, dun sa tanong mo kanina, is it okay or is it tama ba? I would say legally speaking na hindi tama, pero nangyayari. Oo. Again, Jan, nasan si consultant na sa mga panahon ngayon? Anong sagot sa iyo pag sinisingil? Walang ma'am. Tapos ngayon, ang company namin nag-email, pinapauwi na kami ng Pilipinas. Oo. May email nga sa akin kahapon kasi bubuk na daw kami nila ng ticket ng pauwi. So, ang sabi ko doon sa reply ko sa email is nag-apply kami ng working
work extension nga doon sa ano namin. So parang nagulat din at ang reaction nila kasi bakit parang paano nangyari? Parang ganun nga. Nako po. Ina, So, sorry. Kasi ang pagkaalam ko talaga, ma'am, is hindi ka naman hindi may extension yung work permit mo kung hindi magbibigay ng bagong job offer si company. Oo. Yeah. Hindi ko alam kung paano ginawa. So, ang akala mo, kaya ka pumayag kay consultant na i-extend raw ang iyong work permit, baka nakausap niya muli si employer mo na ma-extend ka pa, yun ang sinasabi mo. Parang ganun. Hindi ko nga alam kung paano niya ginawa. So, ngayon, nasa na yung work permit? Sinisingil mo siya. Anong sinasabi niya kung humihingi ka ng update? yung authorization to work ko pa mga, hindi pa nga lumabas eh. Ang pinigay lang nila sa akin is yung katunayan lang na nag-submit sila ng extension ko sa RCC. Naku, Maripi, there's something fishy going on because the employer is doesn't really even fishy. know. At ang magiging problema kasi nito, the effect of this would be yung kanyang status in Canada talaga kasi very detrimental na yung sa situation. Una, okay, ang titignan natin dito, meron ba talagang job offer? Pangalawa, how will IRCC respond to an extension like this when they do not see any job contract? Tama? Correct. Oo. So, pag tinitignan natin ang IRCC, hindi naman sila magbibigay ng extension kung wala talaga naka-stipulate na job offer at saka kung ano yung responsibilities within that context of employment contract. So, we're anticipating for the worst na most likely, hindi siya mabibigyan ng extension. The next question natin dito, Ina, is moving forward, ano ngayon ang pwedeng gawin ni John in Canada while waiting for, hopefully, mabibigyan ng extension. Pero because of the circumstances, right now, as we see, malabo talagang mabigyan ng extension kasi natin sa issue natin. Now, I think what we need to address moving forward is kung ano ang pwedeng gawin ni John ngayon. Yeah. At ang pwede nating habulin doon sa Consultant. so-called na tumutulong sa kanila. Kasi if you look at it, it's their obligation. Diba? I think it's not only advice, Ina. We're trying to advocate dito siguro na mabigyan ng awareness ang ating mga kababayan na may mga ganitong situations na nag-e-exist ngayon sa ating community. That a lot of people are taking advantage doon sa sitwasyon ng mga taong ito. No? And I think it's important to let our community know, our kababayan, na hindi tayo dapat padalos-dalos sa ganitong klaseng sitwasyon. And at the same time, raising awareness to the community na, oops, teka lang, baka kayo naman ang sumunod na ganito ang mangyayari sa inyo. So, we're trying to give them more information as we navigate and discuss yung case nga ni John, right? Kasi marami tayong mga kababayan na, unfortunately and sad to say, ginagawa nilang business itong ganitong klaseng panggugoyo sa ibang tao. Correct. Lalo pati yung ating mga kababayan na isinugal ang kanilang buhay, galing sila sa magandang trabaho, iniwan ng pamilya, iniwan ng magandang opportunity sa labas ng bansa. And yet, when they arrive here, to their surprise, ito pala yung buhay na dadatnan nila. Right? Okay. This episode is just being done to raise awareness. Okay. Pero nabanggit po sa akin kung ano yung agency, no? Malaki ang following niya sa social media. So marami nang naparating ito dito. Marami nang naparating ito in Canada. And John tells me, mukhang may iba't ibang uri ng mga problema ang mga workers na napaparating nitong agency na ito dito. Can you share with us other stories? Marami na. Okay. Sige, May group ikwento pa mo. nga kami. May group messenger pa nga kami. Tatawagin niyo ako, marami kami. Marami na ano? Pinapa-backdoor pa nga nila yung iba eh. Paano backdoor? I-explain mo yung sa galing ng Pilipinas. Nanggagaling ng Pilipinas, so nasa mga, ilan sila? 18 katao, Malaysia to Toronto. Then, yung stamp ng passport nila, doon na nila hinintay sa Malaysia. Hindi na nila pinapadaan sa atin na dadaan ng POA kasi
Hindi ko alam kung bakit, anong reason nila. So, ang ginagawa para mas papadali, Pilipinas to Malaysia, Malaysia to Toronto. Ang pagkakaalam ko kasi, pag galing ka ng Pilipinas, so dadaan ka ng immigration, so tatanungin yung tao, anong gagawin mo sa Malaysia? Correct. Siyempre, ang tatanungin no, ang sasagot, visit. Pero kunwari lang yon. Kasi ang totoo, doon nila, hinihintay nila yung stamp ng passport. Yung Nako. ano ng visa ng Canada. Pagka noon, hindi na nila babalik ng Pilipinas, diretso na dito. So pagdating dito noon, dumating kami, pumunta kami sa immigration, sa OWA, dito sa atin, dito sa Toronto. Nanghingi nga kami ng, para ma-registered kami. Ngayon, binigyan kami ng papel ng immigration na kailangan ng sign ng company namin para ma-registered ka kami dito. Ang problema ngayon, yung manager namin na Pinoy, ayaw pumirma. Ayaw niya na ma-restro kasi nga, doon sa pinagagawa nila na cross country nila. Oh, Malalaman kasi yun, kasi siyempre magtataka, ang record is, bakit Malaysia ka? Malaysia to ano? Oo. Meron palang nangyayari na gano'n, Ina, kasi di ba, bago sila pupunta dito, hindi ba dadaan muna yung mga papers nila sa Department of Labor, mga ganyan, POEA, for double check and everything. Idos, kumbaga. Exactly. So, talaga palang Hindi na ginawa yon ni consultant. Hindi ko alam kung paano ginawa, magic niya. Oo, tapos parang may kakonsyaba siya dun sa nyo. Oo, meron. Yung sa company namin na Pinoy din, sila ang nag-combine. Wow. Sila ang kumita sa totoo lang. Na practical na salita. Sila ang kumita. Oo. Kasi kung ilagay natin sa 30 katao kami, ilagay natin sa 30 katao times 3,000 yung ticket bawat isang tao, magkano? Oo. Parin na nun lang ka sa advance yung ticket na ginastos namin. Oh my gosh. Pinaltasan Ano ang kami alam ng ni employer? na buwan. Wala ba sa inyo nagsusumbong sa employer? Nalaman na yan, ma'am, yung isang may nag-react. So, nalaman na, nabuko nga yan. So, yung management namin, yung namin dito, nagulat, bakit gano'n na nangyari. So, inimbestigahan yun. Kaya nga nalaman namin, kasi nagsalita nga yung main namin dito na iriripan nga yung ticket na yun. Okay. Kaya, di ko alam sa iba, pero ang alam ko, nairipan na yung sa nauwi. Kaya nga yun ang inaano ko, kahit maripan man lang, bago umuwi. Kasi mahirap umuwi ng wala talaga sa Pinas. Zero eh. Oo nga. Saka teka muna, kung merong supposedly pending application itong si John Maripi, hindi siya out of status for now. He is on parang sustained status pa. Kasi Mayroon, waiting pa eh. Waiting pa rin siya. Oo. Hindi Ang problema pa nga lang kasi, out of Ida, status. Oo. Yeah, exactly. Ang problema lang nga kasi ngayon, while waiting, obviously, anong gagawin ngayon ni John, right? He cannot work, technically, di ba? Yeah. So, paano yung kanyang expenses and everything? Yun yung isa sa mga kino-consider niya ngayon. Oo. So, ano ang usually ina-advise niyo, Maripi, sa mga ganitong sitwasyon tulad Well, as we speak, okay naman na i-share ko, no, John, na one of the things na kinonsider is to apply for EI kasi meron naman siyang contribution. Meron din. And the good thing is, as we speak now, meron ng approval ang Revenue Canada, CRA, Revenue Canada, yes. So, Service Canada, I should say, sorry. His application for employment, yung EI niya was approved. So, right now, mabuti naman na meron siyang ma-anticipate na makukuha sa gobyerno. But then again, because he needs to be reporting, right? Every 2 weeks, he has to report his activities and all that. So, sometimes, ang problema dito is kung ma-determine ngayon ng Service Canada na, okay, medyo questionable pala yung kanyang status in Canada because of, the extension of work permit that may not be approved somehow, then that can also affect. Anong ginagawa mo ngayon, John? I mean, you're paying rent? Anong pinagdadaanan mo ngayon? Ganun, ma'am, may tumulong naman din sa amin. Kasama ko nga.
Ay, medyo ano lang naman, tumutulong. Tapos naghahanap nga kami ng ng ibang employer kasi wala talaga. So I think, Ina, if I may include this, no, yung ginagawa natin ngayon also is somehow also reaching out to the community na baka meron namang mga nakikinig sa atin ngayon na who are willing to to help itong ating mga kababayan nga by means of probably one, maybe an opportunity to offer a job, right? Mhm. And number two, yung awareness na pinakwento natin kanina na para ma-stop na ito yung mga ganitong klaseng problema. Oo. And then, Maripi, of can you move course, closer? You're so small. To the okay. Lumalayo ba ako? And Oo. then siguro nga, Ina, yung ating napag-usapan before then, yung ating mga volunteers, legal volunteers siguro in the community, kung ano yung pwede nilang mai-advise sa ganitong Oo. situation, no? Mhm. It's really important that we gather all this information and then mai-disseminate natin sa tamang mga support system natin na makatulong sa kanila. Oo nga. So, up to when are you willing to wait dyan? Ano to? Kunyari, lumabas na yung desisyon ng IRCC na yung ina-expect nga tulad sabi ni Maripi na baka hindi ito mag-grant because there is no job offer. Yeah. Anong gagawin mo pag lumabas na yon? Wala ka na yatang choice. Oo. Uuwi daw. Uwing duhaan, ma'am. Oo. Pero, sa totoo lang, Maripi, medyo matagal ang processing time ngayon. Yun So, nga, here yun for a ang while. sabi. Mhm. He could be here for a while waiting, yun nga lang, wala kang trabaho. Opo. So, paano but the yun? How long are extension you willing to wait dyan? right, but the extension, when you apply for that, usually it takes only mga 3 months then the decision will come out. So, by then, hindi natin alam kung ano yung status na ibibigay sa kanya. Oo. Naku po, nasa isip ko lang to dyan, baka si consultant gagawin niya, hihintay na lang niya hanggang dumating yun, hindi ka niya tutulungan ma-recover yung Ganon talaga mangyayari yan, Mm. ma'am. Kasi, inas-as din ako sa kanya na humingi din ako ng tulong kung makita siya. Ang sabi naman niya, mahirap ngayon. Alam niyo na maraming nagbabago nga daw. Yeah. Oo. So, kumbaga, wala na rin. Mula nung nag-apply ako ng extension yan, hindi na ako mapunta. Naku po, Maripi, paano yan pag ganyan? What do you want John to continue staying on and take action pa? Ano pa ba? Actually, hindi naman natin pwede kasing i-advise si Jan na stay longer, no? Kung wala na siya. Kasi technically naman talaga, hindi. But on the other hand, ang lagi nating tinatanong is how ready are they na mag-stay dito with their own discretion. Meaning that, they have to be ready kung ano yung magiging effect nun sa kanila, right? Oo nga. Jan, ano ba yung trabahong iniwan mo sa Middle East? Syempre ngayon, I'm sure medyo nagsisisi ka na iniwan mo pa yun. Same work pa rin dito, ma'am, sa telecom. Oo, telecom. And Pero- you've been in the Middle East for how long? 15 years ako doon, ma'am. Grabe, no? Iniwan mo yun. Bakit ka na-convince na iwan yung 15 years? Ano bang sabi sa'yo? Ano bang Kasi nga, inganyo? magandang future daw sa pamilya pag nakarating dito sa Canada. So, syempre ako, nag-expect nga naman kasi Canada na nga Maraming gustong pumunta rito. Oo. So, pagdating dito, sabi ko nga sa sarili ko, mas maganda pa pala doon sa Middle East. Hindi ka man lang permanent, pero maganda yung work. Kapwa Pilipino pa natin ang sumira. Kaya nga, anong plano mo pag alis mo ng Canada? Kung babalik ka Middle East, gusto mo bumalik doon? Kung uwi mo na ako ng Pinas, ma'am, bago ako babalik ng Middle East, pero ang alam ko, wala na akong babalikan doon. Maripi, have you been receiving similar complaints or concerns? Lalo na sa mga panahon ngayon talaga, Maripi, no? Nagbabawas talaga ng mga temporary workers and then, Marami talaga tayong cases ang ganito, Ina. Remember, we discussed this long ago before dumating pa si Jan dito sa office about dung grupo ng mga tao na nasa Montreal, right? It's a very similar situation din
In fact, kung titignan ko, worse din yung kanilang situation as compared to dyan. Kasi yung kanila sobrang hindi nasunod yun nandun sa job offer eh. May trabahong nilagay sa kanilang contract, but when they arrive in Canada, it's totally a different type of job na ginawa nila. At least kay John naman, medyo nasunod, kaya lang may mga problema along the way kasi may third-party person. Right? Yung consultant na pumasok, na siya na ang nagmamaniobra. But in terms of the statistic, ang dami nating mga cases na ganito ngayon. Oo nga. Di bale, John, may kakilala tayong immigration lawyer. I will There you consult. go. I will consult for you. Ipapapanood natin na sa kanya itong episode and see kung ano dapat advice ang ibibigay niya. Paano mo pa maaaring mahabol yung pera na dapat sa'yo? Malaki din 7,000 plus. If you're going back to the Philippines, that's a big amount. Diba? Nasa akin lahat ng resibo niyan, ma'am. Yeah, yun yung aim natin, yun yung objective natin dito sa episode na ito, na siguro yung raising awareness na sinasabi natin. At the same time, if we can get someone on board na katulad ng ginagawa mo, like a free consultation, probably to a lawyer, ganyan, mai-ano natin itong case ni Jan, kung ano yung pwede nilang maitulong sa kanya in terms of advice, siguro, legal advice. Oo, legal advice, ano. O, sige. Jan, sige, good luck sa'yo. Sige. Sana mahagilap mo itong consultant mo at ayun, sige, I will include you in my prayers. Maripi, thank you so much for assisting No problem. mga kababayan natin tulad ni John. We will end this episode here for now. I will give you guys an update. Iko-consult ako yung sitwasyon ni John sa isang kaibigan nating immigration lawyer. And then, you can watch that perhaps next week. Siguro people na rin in our community, Ina, that can help him in whatever way siguro, no? Na kahit man lang sa trabaho or na pwedeng maibigay. Yeah, oo. Si John is currently in Toronto, ha? Although, yung employer niya talaga, originally, nasa Alberta. 'Di ba? Tapos paano ka napuntang Toronto pala from Alberta? Pero same employer, no? Ibang location. Same, yes. Sa Toronto. Ba't ka napunta palang Toronto from Alberta? Dito ang work permit ko, ma'am. Dito nila in-apply. Kasi lahat ng yung company namin dito is may branch sa Alberta, sa BC, of whole Canada. I see. Okay. So yun, nandito siya sa Toronto ngayon. Baka may kakilala kayo na hiring. Telecom, background, anong ginagawa sa telco? John? Technician, ma'am. Mga cell-site installation. Installation, technician. Cell-site. Okay, sige. Dito na po muna tayo magtatapos. I will see you guys in the next episode. Bye! Thank you, guys. Thank you.